Nang titigan akong aking ina sa mga mata habang binabasa ang kanyang huling habilin at sinabing, "Wala kang kwenta tulad ng iyong ama. Akala ko iyon na ang pinakamasamang sandali ng buhay ko. Nakamali ako." Ang pinakamasamang sandali ay dumating 3 araw pagkatapos. Nang matuklasan kong mas mayaman pa pala ang aking ama kaysa sa inaakalang aking ina, at hinayaan niyang sirain nito ang kanyang reputasyon para protektahan ang kanyang karangalan. Ang pangalan ko ay Leo Reyes. Ako ay 42 taong gulang at nakukumpuni ako ng muebles sa isang maliit na pagawaan sa Quezon City na halos hindi sapat ang kita para sa upa. Ang aking ina, si Isabela Reyes, ay pumanaw na may 380 milyong piso sa kanyang pangalan. Naktayo siyang isang imperyo sa real estate sa pamamagitan ng pagapa sa sinumang humadlang sa kanya, kabilang na ang aking ama. Ang aking kambal na kapatid na babae, sina Sofia at Clara, ang nakakuhang lahat. Bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat alahas na kanyang inipon sa loob ng 40 taon ng pag-aayat sa lipunan. Ako, isang lumang maletin na 20 taon nang nakatago sa isang aparador sa pasilyo ang napunta sa akin. Isang maletin na pag-ari ng aking ama, si Mateo, na tinawag ng aking ina na pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko tuwing Pasko hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Naktawanan ang aking kapatid nang iabot sa akin ng abogado ang maletin. Kinuhanan pa nga ito ni Clara ng litrato para sa kanyang Instagram na may caption na, "Kapag mas matindi pa ang huling habilin ni Mama kaysa sa mga business deal niya." Inalok naman ako ni Sofia na ilibreng tanghalian pagkatapos dahil malinaw na kakailanganin ko ang libreng pagkain ngayon. Ang maletin ay gawa sa biyak-biyak na katat, punong alikabok, at may makinakalawang na trangka na hirap buksan. Sa loob, wala kundi mga lumang gamit sa pagguhit, mga sketch ng muebles, at isang business card ng isang bangko sa Makati. Muntik ko na itong itapon sa basura. Muntik ko nang hayaan ang aking ina na makuha ang huling salita, ngunit may nag-udyok sa akin na tawagan ang numero sa card. Nang gawin ko ito, may sinabi ang boses sa kabilang linya na nakpanlamig sa aking dugo. "Ginoong Reyes, 20 taon po naming hinintay ang tawag ninyo. Ang account ng inyong ama ay bukas na." Pinapunta nila ako kaagad. Pinadala ang maletin. At nang pumasok ako sa vault ng bangkong iyon 3 oras pagkatapos, nang ipakita nila sa akin kung ano ang itinago ng aking ama sa lahat ng taon na iyon, nang sabihin nila sa akin ang halaga sa account na iyon, nabitawan ko ang aking telepono at narinig ko itong nabasag sa marmol na sahig. Pero wala akong pakialam dahil bigla kong naintindihan kung bakit palaging nakangiti ang aking ama sa bawat litrato. Kahit sa mga kuhang litrato matapos siyang ipahiya ng aking ina sa anibersaryo ng kanyang kumpanya. Kahit sa mga kuhang litrato matapos niyang sabihin sa lahat na isa siyang bigong karpintro na hindi kayang suportahan ang kanyang pamilya, hindi bigo ang aking ama. Siya ay isang lalaking sapat ang pagmamahal sa aking ina para hayaan siyang maniwala na mag-isa niyang itinayo ang kanyang imperyo. At ang maletin na ibinigay niya sa akin bilang huling insulto, iyon pala ang susi sa isang mana na nakpamukhang barya lamang sa kanyang 380 milyon, ngunit hindi ang pera ang pinakanakakagulat na bahagi. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay ang liham na iniwan ng aking ina sa parehong bangko na may petsa 1 araw bago siya namatay, na nagpapatunay na alam niya ang kanyang ginagawa nang iabot niya sa akin ang walang kwentang maletin na iyon. Bago namatay ang aking ina at binaliktad ang aking mundo gamit ang maletin na iyon, namuhay akong simple sa Quezon City. Ang apartment ko ay nasa itaas ng aking pagawaan ng muebles sa isang kalyeron, 5 silid na palaging amoy barniz at lemon oil. Tuwing umaga, gigising akong alas 6, magtitimplang kape sa parehong tasa na ibinigay sa akin ng aking ama nung ika-18 kong karawan at bababa para magtrabaho sa mga pirasong itinapon ng ngang iba. Mayroong isang bagay na tapat sa pagkuha ng sirang bagay at pagbumuli nga ito. Itinuro iyon sa akin ng aking ama bago siya namatay 20 taon na ang nakalipas, nung ako ay 22 pa lamang at naniniwala pa na may kahulugan ang pamilya. Ang pagawaan ay hindi gaanong kaakit-akit sa labas,
Leo's Restoration na nakapinta sa simpleng itim na letra sa isang karatulang ako mismo ang gumawa. Ngunit sa loob, iba iyon, bawat kagamitan ay may tamang lugar, bawat pirasong kahoy ay nakaayos ayon sa uri at edad. May mga customer ako na dumadayo pamula sa Batangas para lang ipagawa sa akin ang kanilang mga antigo. Hindi dahil nag-anunsyo ako, kundi dahil kumakalat ang balita kapag ginagawa mo ng tama ang isang bagay. Makatarungan akong maningil, nagbabayad ng aking nga bayarin sa tamang oras at nanatiling tahimik. Hindi ito ang buhay na gusto ng aking ina para sa akin, ngunit ito ay akin. Si Isabela Reyes ay isang puwersa ngang kalikasan hanggang sa sandaling tumigil ang kanyang puso. 71 taong gulang at nagsasara pa rin ng mga deal na milyon-milyon mula sa kanyang kama sa ospital isang linggo bago siya namatay. Itinayo niya ang Reyes Land Development Corp mula sa wala. O kaya'y iyon ang sinasabi niya sa lahat ng nakikinig. Nagsimula sa isang sirasirang gusali sa Maynila noong 1985 at ginawa itong isang imperyo na sumasaklaw sa 3 rehiyon na may 380 milyong piso sa mga ari-arian nang siya ay mamatay, hindi pa kasama ang maproperty na nasa ilalim ng nga holding company at trust. May kwento ang aking ina na gustong-gusto niyang ikuwento sa mga party. Kung paano niya pinakasalan ang aking ama noong bata pa. Nagkaroon ng 3 anak at pagkatapos ay natuklasan na alerdik pala ito sa ambisyon. Kung paano niya kinailangang iligtas ang aming pamilya mula sa pagkalugi habang naglalaro ang aking ama sa kanyang mga lagari at liha sa garahe. Kung paano niya itinayo ang lahat ng mayroon kami habang ang aking ama ay walang ibang ginawa kundi mamuebles na walang may gusto. Ikinukuwento niya ito habang tumatango ang aking mga kapatid. Ang kanilang mga kamay ay puno ng alahas na binili ngang pera ni mama. Ang kanilang mga designer na sapatos ay tumutunog ng pagzang ayon sa mga sahik na marmol. Sina Sofia at Clara, ang aking kambal na kapatid, ay ang lahat ng gusto ng aking ina sa mga anak. Sila ay matalino, ambisyoso, at walang awa sa kanilang sariling paraan. Parehong nag-aral sa Ateneo gamit ang pera ni mama. Parehong napakasal sa mga investment banker na nagtatrabaho sa mga kumpanya sa BGC. Nakatira sila sa mga penthouse sa Makati kung saan ang buwanang bayarin sa maintenance ay mas malaki pa kaysa sa kinikita ko sa 6 na buwan. Sa mga hapunan ng pamilya, pag-usapan nila ang portfolio diversification at market volatility habang ako ay nakaupo doon na may mga kalyo sa kamay at malamang ay may kusot pa sa buho. Leo, ang artesano, tawag sa akin ni Clara na parang isang sakit. Naglalaro pa rin ngang kahoy tulad ni Papa. May isang kailangang magpatuloy ngang tradisyon. Sagot ko, at panorin ang mukha ngang aking ina na kumukunot na parang nakakagat ng maasim. Ang totu, pinili ko ang buhay na ito para parangalan ang aking ama at para inisin ang aking ina. Si Mateo Reyes ay isang tahimik na tao na nagtatrabaho gamit ang kanyang nga kamay at hindi kailanman nagtaas ng boses. Kahit na sumisigaw, si mama tungkol sa kanyang pinakabagong kabiguan. Itinuro niya sa akin ang lahat tungkol sa kahoy, tungkol sa pagduktong ng nga piraso ng perpekto na hindi mo makikita ang tahi, tungkol sa pagbasa ng hibla na parang isang mapa. Namatay siya sa isang kama sa ospital habang si mama ay nasa isang property closing. Sinabi niya sa akin sa kanyang huling hininga, ang katotohanan ay naghihintay na maging handa ka. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi hanggang sa dumating ang malatin na iyon. Noong araw na namatay si mama, nakpapakinis ako ng isang Victorian na masang sulatan. Tumawag si Tito Rodel, sinabing inatake siya sa puso sa kanyang opisina. Pagdating ko sa ospital, wala na siya. Nandun sina Sofia at Clara, kausap na sa telepono ang mga abogado at accountant. Ang libing ay dinaluhan ng gatanyak na tao sa real estate ng Pilipinas. Lahat ay nakukuwento tungkol kay Isabela Reyes, ang dealmaker, ang pioneer, ang babaeng hindi kailanman umurong. Sa reception, hinila ako ni Tito Rodel. Siya ang kaysa isang kapatid ng aking ama, nagtrabaho bilang accountant para sa maliliit na negosyo, hindi kailanman humingi ng anuman mula sa sinuman.
Hindi kailanman pinatawad ng iyong ina ang iyong ama para sa isang bagay, sabi niya habang hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi niya sinabi kung ano, pero Leo, hindi siya ang taong ipininta niya. Tandaan mo yan kapag binasa na ang huling habilin. Akala ko lasing lang siya. Akala ko sinusubukan niya lang akong pagaanin ang loop tungkol sa mana na alam kong hindi ko makukuha. Malinaw na ang damdamin ng aking ina sa loop ngang 20 taon. Ako ang anak na nakakadismaya na mas pinili ang kusot kaysa sa stock options. Ngunit seryosong-seryoso si Tito Rodel nang hawakan niya ang aking balikat at sinabing, ang iyong ama ang pinakamatalinong taong nakilala ko, mas mahal niya lang ang iyong ina kaysa sa pagiging tama. Ang opisina de Leon and Associates ay nasa ika, 40 palapag ngang isang gusali sa Makati, puro salamin, asero, at katad na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ngang aking pagawaan sa isang taon. Dumating ako 15 minuto ng maaga para sa pagbasa ng huling habilin, suot ang lumang relo ng aking ama at ang nag-isa kong disenteng damit. Nandun na ang aking mga kapatid, nakaupo sa conference room na parang mga reyna, kasama ang kanilang mga asawa na parang mga bodyguard na naka-Armani. Leo, dumating ka, sabi ni Sofia na parang nakakagulat ang aking pagdalo. Pinausapan lang namin kung ano ang gagawin sa mga ari-arian ni Mama sa Tagaytay. May kilala si Bradley na developer na kayang triplehin ang halaga nito. Si Clara ay hindi man lang tumingala mula sa kanyang telepono. Ang bahay sa Ayala Alabang pa lang ay nakakahalaga ng 120 milyon. Isipin mo, 120 milyon na nakatanggal lang, pumasok si Ati. De Leon eksaktong 10:00, may dalang isang leather folder na mukhang mas mabigat kaysa sa itsura nito. 30 taon na siyang abogado ni Mama, nasaksihan ang bawat pakbili, bawat kaso, bawat tagumpay. Ang mukha niya ay parang inutusan siyang magsagawa ng isang pagbitay. Magsimula na tayo, sabi niya, inaayos ang kanyang salamin. Ang huling habilin at testamento ni Isabela Marie Reyes na isinagawa 1 buwan bago ang kanyang pagpanaw. Ang unang 10 minuto ay eksakto sa inaasahan ng lahat. Mga donasyon sa 3 universidad, bawat isa ay lugar kung saan tinanggihan ang maaplikasyon ng aking ama 40 taon na ang nakalipas. Napansin ko ang detalyang iyon dahil alam ko ang nakuwento. Pagkatapos ay dumating ang pinaka-importanteng bahagi, ang hinihintay ng aking mga kapatid. Sa aking maanak na babae na sina Sofia at Clara, iniwan ko ang aking buong ari-arian, lahat ng properties, lahat ng accounts, lahat ng investments, nahahatiin ng pantay. Kasama rito ang Reyes Land Development Corp., lahat ng pag-ari sa loob at labas ng bansa, at lahat ng personal na gamit maliban sa isa, nakpalitan ng nasisiyahang tingin ang aking mga kapatid. Ang asawa ni Clara ay may time text na, malamang ang kanyang magkakaibigan sa golf para ipagyabang ang nakuha ng kanyang asawa. Lumapit si Sofia at tinapik ang aking kamay na may simpatiyang ipapakita mo sa isang aso sa veterinaryo. Ay Leo, sabi niya, ang boses ay punong pekeng pag-alala. Sisiguraduhin naming okay ka. Baka puwede ka naming kunin para makumpuni ng ilang muebles para sa aming nga bahay. Ang ganda ngang nga gawa mo, nagubo si Ati. De Leon, mayroon pa. Sa aking anak na si Leo, iniiwan ko ang maletin ng iyong ama mula sa aparador sa pasilyo. Ito ay nasa aking pag-ingat sa loob ng 20 taon, hindi ginalaw kung paano niya ito iniwan. Natahimik ang silit sandali. Pagkatapos ay tumawa si Clara. Isang maikli, matinis na tunok, parang nabasag na salamin, isang maletin, iniwan niya sa kanya ang lumang maletin ni Papa. Lumingon siya sa kanyang asawa. 20 taon sa aparador na iyon, at itinago ni Mama para lang may patunayan. Klasikong Isabela, nakpatuloy sa pagbabasa si Ati. De Leon, ang kanyang boses ay humihina. Naway maintindihan mo na sa wakas na ang pagpili sa kanyang landas ay walang patutunguhan. Wala kang kwenta, tulad ni Mateo. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang lason.
Maging ang aking mga kapatid ay hindi na comfortable. Ang mapanliba na topic ni Sofia ay naging isang alanganing pagpisil. At least tunay na katadyan, alo niya ng mahina. Pwede mong kumpunihin, ibenta ng ilang libo. Lumabas ng silit si Ati De Leon at bumalik dala ang maletin. Kayo mangging katat, biyak-biyak sa katandaan, mga sulok na tanso na naging berdena. Mukha itong isang bagay na makikita mo sa ukay-ukay sa halagang 200 piso. Inabot niya ito sa akin na may ekspresyong hindi ko mabasa. Isang bagay sa pagitan ng awa at pakailang, may mga papel na kailangang pirmahan, sabi niya sa aking mga kapatid. Leo, malaya ka nang umalis. Tumayo ako, hawak ang maletin na parang tumitimbang ng 1,000 kilo. Pinanood akong valet sa paradahan na dumaan dala ang aking buong. Mana habang ang aking nga kapatid ay naiwan sa itaas para pahatian ang 380 milyong piso. Isa sa kanila, isang bata na marahil ay 20 taong gulang, ay nagtanong pa kung kailangan kong tulong sa pagbubuhat nito sa aking sasakyan. Muntik na akong matawa sa kabalintunaan. Pabalik sa aking pagawaan, inilagay ko ang maletin sa aking mesa at tinitigan ito sa loob ng 1 oras. Ito ang huling insulto ng aking ina, ang kanyang huling pagkakataon na sabihin sa akin na wala akong halaga. Kahit mula sa kabilang buhay, kailangan niyang malaman ko na ang pagpili na maging tulad ng aking ama ay maling desisyon. Dahan-dahan kong binuksan ang mga trangka, walang inaasahan, at natagpuan kung ano mismo ang aking inaakala. Sa loob ay naroon ang malumang gamit sa pagguhit ni Papa, ang mga ginagamit niya sa pag-sketch ng madisenyo ng muebles sa aming mesa sa kusina. Isang kompas, isang T-square, ilang mga lapis na pudpot na. Sa ilalim nito ay mga sketch ng muebles, mga detalyadong guhit ng mga pirasong naalala ko mula pagkabata. At sa pinakailalim, nakasuksok sa isang sulok na bulsa na parang hindi sinasadya ay isang business card. Banco de Confianza, Makati, EST 1854. Isang numero ng telepono na nakaprint sa nakaalsang letra. Wala ng iba, walang pangalan, walang address, tanging ang pinakasimpleng impormasyon sa isang card na naninilaw na sa katagalan. Binaliktad ko ito, naghahanap ng iba pa, ng isang paliwanag. Blanco ang likod. Sa loob ng 3 araw, ang business card na iyon ay nakapatong sa aking mesa sa kusina sa tabing coffee maker. Tuwing umaga, tinitingnan ko ito habang hinihintay na maluto ang kape. Nag-isip kung ang pagtawag ay magdudulot lamang ng karagdagang kahihiyan. Baka ito ay isang lumang account na may ilang daang piso. Baka sarado na ito dekada na ang nakalipas at ang numero ay hindi nasasagot. Baka ito ay bahagi ng malupit na biro ng aking ina na pinapunta ako sa isang walang saysay na paghahanap para patunayan na walang iniwan ang aking ama. Ngunit ang mahuling salita ng aking ama ay patuloy na umaling-aungaw sa aking isipan. Ang katotohanan ay naghihintay na maging handa ka. Sinabi niya ito ng may katiyakan, habang nakahiga sa kamangang ospital na may mga makinang tumutuno sa paligid niya, habang si mama ay wala dahil mayroon siyang closing na dapat puntahan. 20 taon kong dinala ang mga salitang iyon, at ngayon ang card na ito ay parang susi sa pag-unawa sa kanila. Sa ikatlong gabi, nakaupo ako sa aking pagawaan. Tinatapos ang Victorian na mesa na aking ginagawa nang mamatay si mama. Ang hibla ay perpekto sa ilalim ng aking mga kamay, makinis na parang sutla pagkatapos ng oras ng pagliliha. Itinuro sa akin ng aking ama na ang kahoy ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ipinapakita nito ang bawat kapintasan, bawat lakas, bawat kwento sa mga singsing nito. Habang ipinapahit ko ang huling patong ng langis, nagpasya ako, bukas, tatawagan ko ang numero, Huwebes ng umaga, eksaktong 9:00, tumawag ako. 2 beses nagring ang telepono bago sumagot ang isang babae. Ang kanyang boses ay malinaw at profesional. Banco de Confianza, itinatag 1854. Paano ko po kayo matutulungan? Hello? Nakita ko po itong card sa mga gamit ng aking ama. Ang pangalan niya ay Mateo Reyes. Ang katahimikan ay tumagal ng sapat na akala ko naputol ang tawag.
Pagkatapos ay nagsalita siyang muli, ang kanyang tono ay ganap na nagbago. Sandali lang po, tumuktok ang musikang klasikal sa lubngam 30 segundo bago pumasok ang isang ibang boses. Lalaki, mas matanda, na may formalidad na nabibilang sa ibang panahon. Kausap ko ba si Leo Mateo Reyes? Opo. Anak ni Mateo Jose Reyes, ipinanganak noong Abril 15, 1960. Tama po. Ginuang Reyes, ako po si Charles Cruz, ako ang presidente NG Bangko de Confianza. 20 taon po naming hinintay ang tawag na ito. Ang trust ng inyong ama ay may napaka-espesipikong matagubilin. Kailangan ninyong pumunta kaagad sa aming opisina sa Makati. Dalhin ang maletin at ang inyong pagkakakilanlan. Makakarating po ba kayo bago magtanghali? Nanginginig ang aking kamay habang isinusulat ko ang address. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung tungkol saan ito? Hindi po sa telepono, Ginoong Reyes. Napaka-espesipiko po nginyong ama tungkol sa mga protocol. Tanghali po ngayon kung maaari, masyado nang nahintay ang bagay na ito, isinara ko ang pagawaan, naligo, isinuot muli ang aking disenteng damit at sumakayng tren papuntang Makati. Ang maletin ay parang mas mabigat kaysa dati, o baka ito lang ang bigat ng hindi pagkakaalam kung ano ang aking papasukin. Ang gusaling bangko ay personifikasyon ng lumang yaman, granito at tanso, mga uniforme ng dorman na parang isinusuot na mula pa noong dekada 50. Ang lobby ay mayuring marmol na hindi na minimina ngayon. Ang uri ng wood paneling na inaabot ng dalubhasang manggagawa ng ilang buwan para install. Ang elevator operator, isang tunay na elevator operator sa taong 2025, ay dinala ako sa ikapitong palapag nang hindi ako nagsasalita. Alam niya kung saan ako pupunta. Ang pasilyo ay tahimik maliban sa aking mayapa patungo sa isang pinto na may simpleng marka na private banking. Si Ginoong Cruz mismo ang sumalubong sa akin, isang lalaki sa kanyang ma-70s na may kulay pila na buho at mga kamay na hindi pa nakahawak ng mas mabigat na kagamitan kaysa sa isang pluma. Ang kanyang pakikipakamay ay matatag at ang kanyang nga mata ay matalas habang pinag-aralan ang aking mukha. Kamukha mo siya, sabi niya. Parehong nga mata, parehong panga. Halika, dinala niya ako sa isang kalituhan ng mga opisina patungo sa isang silid na parang isang law library kaysa sa isang bangko. May 3 iba pang tao na naghihintay, 2 mas batang lalaki na nakasweet at isang babae na may part ng stenographer. Sa mesa ay may mga dokumento, selyo at kung ano ang mukhang kagamitan sa fingerprinting. Bago tayo magpatuloy, sabi ni Ginoong Cruz, kailangan nating beripikahin ang iyong pagkakakilanlan nang walang anumang pag-alinlangan. Ang mga tagubilin ng iyong ama ay napaka-espesipiko. Blood test para sa DNA, fingerprints, at 3 anyo ng photo identification. Blood test para sa isang bank account. Ginoong Reyes, hindi po ito isang simpleng bank account. Itinatag ng inyong ama ang trust na ito na may mga kondisyon na maaring mukhang sobra, ngunit tinitiyak ko sa inyo, sa sandaling maunawaan ninyo ang nilalaman, mapapahalagahan ninyo ang kanyang pag-ingat. Ang sumunod na oras ay parang panaginip. Isang nurse ang dumating para kumuhang dugo. Ang aking ma-fingerprint ay kinuha parehong digital at gamit ang tinta. 3 makakaibang notaryo ang nagpatunay ng aking pagkakakilanlan at nasaksihan ang aking mapirma. Personal na pinangasiwaan ni Ginoong Cruz ang bawat hakbang. Sinusuri at tinitiyak ang bawat dokumento. Ang iyong ama, sabi niya habang hinihintay namin ang huling beripikasyon, ay isa sa mga pinakamatalinong taong nakilala ko. Lumapit siya sa amin 20 taon na ang nakalipas na may isang napakakakaibang kahilingan. Nais niyang lumikhang isang trust na ma-access lamang ninyo pagkatapos lamang ng pagpanaw ng inyong ina at kung kayo mismo ang pupunta dala ang maletin na iyon. Pero bakit? Ano ang maaring maging napakahalaga? Tumayo si Ginoong Cruz nang tumango ang isa sa mas batang lalaki. Kumpirmado na po, lahat ng kinakailangan ay natugunan na. Ngayon, Ginoong Reyes, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang iniwan ng inyong ama. Pakidala po ang maletin.
Maintindihan ninyo kung bakit sa isang saglit. Dinala ako ni Ginong Cruz sa isang elevator na hindi ko napansin kanina, nakatago sa likod ng isang panel sa dingding na may kahoy. Nakpasok siyang isang susi at pinindot ang B3. Bumaba kami sa katahimikan. Ang puso ko ay kumakabo ng malakas na siguradong naririnig niya. Ang hawakan ng maletin ay madulas dahil sa pawis mula sa aking palat. Ang vault level ay hindi tulad ng bangko sa pelikula. Walang dramatikong mapinto na bakal o umiikot na gulong, isang tahimik na pasilyo lamang na may mga numeradong silid at ang uri ng makapal na katahimikan na nakmumula sa pagiging malalim sa ilalim ng lupa. Huminto si Ginong Cruz sa pinto 17, nak-input ng isang code, pagkatapos ay hiniling sa akin na ilagay ang aking kamay sa isang scanner. Ang kandado ay bumukas na may tuno na parang katapusan. Sa loob ay isang conference table, mapadar nga mga safety deposit box, at ilang nga filing cabinet na mukhang mas matanda pa sa akin. Ikinumpas ni Ginong Cruz na umupo ako, pagkatapos ay kumuhang isang leather portfolio mula sa isa sa mga cabinet. Ginoong Reyes, simula niya, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang portfolio. Ang inyong ama ay hindi lamang isang gumagawa ng muebles. Hawak niya ang 17 paten para sa mga disenyo ng muebles na nakpabago sa industriya ng hospitality, ang modular bed frame system na ginagamit sa bawat malaking hotel sa buong mundo. Sa kanya iyon, ang stackable conference table na naging pamantayan sa mga opisina sa buong Asia. Disenyo niya. Ang earthquake-resistant na shelving system na mandatory sa mga hotel sa mga earthquake-prone na lugar, ang iyong ama ang lumikha niyan. Itinulak niya ang isang dokumento sa mesa. Mga numerong patent, mga petsang pagpaparehistro at sa ilalim, isang tumatakbong kabuuan ng royalty. Hindi maprosesong aking mga mata ang numero sa una, masyadong maraming digit. Ang trust ay kasalukuyang may hawak na 20 bilyong piso. Ang teleponong hawak ko para i-record ang pag-usap ay dumulas mula sa aking manhid na mga daliri. Tumama ito sa sahig na marmol na may isang lamat na umalingaw-naw sa katahimikan. Ang screen ay nak-spiderweb, ngunit hindi ako gumalaw para kunin ito. Impossible yan, bulong ko. Namatay na mahirap ang aking ama, sabi ngang aking ina, wala siyang iniwan kundi utang. Hindi kailanman naging mahirap ang inyong ama, Ginong Reyes. Siya ay isang tahimik na henyo na piniling manatiling hindi nakikita. Pero hindi lang yan. Kumuha si Ginong Cruz ng isa pang dokumento. Pamilyar po ba kayo sa Reyes Land Development Corp? Ang kumpanyang aking ina? Hindi. Ginong Reyes. Ang kumpanya ng inyong nga magulang? Ang inyong ama ang nakmamay-ari ng 40% ng Reyes Land Development Corp. Siya ang founding partner. Umikot ang silid. Kumapit ako sa gilid ng mesa para patatagin ang aking sarili. Hindi yan totoo. Si mama ang naktayo ng kumpanyang iyon mag-isa. Ikinuwento niya sa lahat kung paano siya naksimula sa wala. Naksimula siya sa pagtukoy ng inyong ama sama undervalued na ari-arian, sa kanyang mga architectural assessment, sa kanyang mga disenyo para sa renovation. Bawat malaking pagbili na ginawang Reyes Land sa unang 10 taon nito ay batay sa pagsusuri ng inyong ama. Siya ang nakakitang potensyal sa unang gusali sa Maynila. Siya ang nakdisenyo ng bawat renovation para sa unang 15 ari-arian. Ang inyong ina ang mukha, ang negosyador, ang humawak sa mabangko at mamimili. Ngunit ang inyong ama ang pundasyon. Naglabas si Ginong Cruz ng sunod-sunod na kahon ng dokumento, magkontratang may pirma ng aking mga magulang, mga architectural drawing na may kakaibang sulat kamay ng aking ama, mag-property assessment na makinilyado sa kanyang lumang makinilya, iyong may malagit na eki. Hindi niya kailanman ibinenta ang kanyang shares, patuloy ni Ginong Cruz. Hindi niya kailanman ginalaw ang mga dibidendo. Lahat ay naipon sa trust na ito sa loob ng 20 taon. Sa kasalukuyang halaga ng kumpanya, ang inyong 40% ay nakakahalaga ng humigit kumulang na 12 bilyong piso. Hindi ako makahinga. Ang nga numero ay impossible. Ang katotohanan ay masyadong malaki para makasya sa aking isipan.
Pagkatapos ay inilagay ni Ginoong Cruz ang isang Manila envelope sa harap ko. Nag-iwan ang inyong amang ngaliham, isa para sa bawat taon na alam niyang mawawala siya. Ang isang ito ay may markang buksan muna. Nanginginig ang aking makamay habang binubuksan ko ito. Ang sulat kamay ng aking ama, maingat et tumpak. Leo, kailangan ng iyong ina na maniwala na mag-isa niyang itinayo ang lahat. Iyon lang ang paraan para maramdaman niyang malakas siya matapos sabihin ng kanyang ama na hindi magtatagumpay ang mga babae sa negosyo. Ibinigay ko sa kanya ang regalong iyon, ang aking katahimikan, ang aking reputasyon, lahat. Dahil mahal ko siya, siya ay napakatalino, walang takot, at karapat-dapat na makita bilang tagumpay na siya talaga. Ngunit hindi ko maaring hayaan na kunin niya ang iyong mana. Ang mundo ang nagkuwento ng kanyang istorya. Ang trust na ito ang nakukuwento ng akin. Ang masusi sa pagawaan ay nasa lihim na kompartimentong maletin. Pindutin ang matansong sulok ng sabay. Hindi ito kailanman naibenta, inaalagaan ito. Naghihintay. Nandun pa rin ang magagamit na iyong lolo sa tuhod. Gumawa kang isang bagay na maganda. Nagmamahal, Papa. Nakita ko ang lihim na kompartimento kung saan niya inilarawan. Sa loob ay mga susi at isa pang sobre. Ito ay nasa sulat kamay nga aking ina na may petsa isang araw bago siya namatay. Nagulat si Ginoong Cruz. Pumunta siya rito, sabi niya ng mahina. Isang araw bago siya pumanaw, ipinilit niyang mag-iwan ng isang bagay sa file ng trust ng inyong ama. Binuksan ko ang liham ng aking ina na may nanginginig na mga daliri. Alam ko kung ano ang matutuklasan mo. Alam ko ang ginawa ni Mateo. 40 taon ko siyang kinamuhian dahil sa pagmamahal niya sa akin ng sapat para hayaan ko siyang kamuhian. Ang maletin ay hindi isang insulto, Leo. Iyon lang ang tanging pahinging tawad na kaya kong ibigay. Huwag mo akong patawarin. Maging mas mabuti ka lang kaysa sa amin. Gumawa kang isang bagay na maganda tulad ng laging sinasabi ng iyong ama. Mama, umupo ako sa vault na iyon sa loob ng isang oras pa. Binabasa ang mga liham ng aking ama. 20 taon ng pagbati sa kaarawan. 20 taon ng payo tungkol sa hiblang kahoy at mga pagpipilian sa buhay. 20 taon ng pagmamahal ng isang yumaong tao na maingat na iningatan sa mga selyadong sobre. Nagpadala si Ginoong Cruz ngang kanyang sekretarya na may dalang tubig at tissue. Bagaman hindi ko namalayan na umiyak pala ako hanggang sa iabot niya ito sa akin. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko ang aking nga kapatid. May ilang impormasyon ang malatin tungkol sa ari-arian ni Papa. Puwede ba tayong makita sa kanyang lumang pagawaan bukas? Isama ninyo ang inyong nga asawa. Tumawa si Clara. Ang parehong matinis na tuno mula sa pagbasa ng huling habilin. Anong ari-arian? Anong pagawaan? Sabi ni Mama, namatay siyang walang-wala kundi utang at ibinenta niya ang kanyang pagawaan 20 taon na ang nakalipas para bayaran iyon. Basta pumunta kayo, 2:00. Ite-text ko sa inyo ang address. Ang pagawaan ay nasa isang industrial na lugar sa Pasig na hindi pa masyadong naunlad. Mula sa labas, mukha itong abandonado. Ang mga bintana ay madumi. Ang karatulang MR Custom Furniture ay kupas na halos hindi na mabasa. Ngunit nang gamitin ko ang mga susi mula sa maletin, nang umikot ang mga kandado ng makinis, pumasok ako sa isang perpektong na preserbang piraso ngang buhay nga aking ama. Ang lugar ay napakalaki. 10,000 metro kuwadrado nga makinarya, mesa at kagamitan. Lahat ay natatakpan ngang tela, ngunit sa ilalim ang mga kagamitan ay malinis. Isang tala sa pangunahing mesa ang nakpapaliwanag na inayos ni Ginoong Cruz ang buwanang maintenance sa loob ng 2 dekada na binayaran mula sa trust. Umandar ang kuryente nang buksan ko ang mas switch, gumana ang ventilation system at bigla kong naamoy muli. Kusot at lemon oil, ang amoy ngang aking kabataan. Dumating ang aking mga kapatid sakay makahiwalay na Mercedes. Ang kanilang mga takong ay tumutunog sa semento habang papalapit sila. Ang kanilang mga asawa ay mukhang mas gugustuhin pang mapunta sa ibang lugar. Nang iangat ko ang pangunahing pinto at ibunyag ang pagawaan, napasinghap si Sofia.
Hindi ito possible, bulong niya, dahan-dahang pumasok. Sabi ni Mama ibinenta niya ito para bayaran ang mga utang ni Papa. Tinanggal ko ang mga lona sa mga pader na naglantat sa mga naka-frame na paten, litrato at mga liham ng pasasalamat. Nandun si Papa na nakikipakamay sa isang dating pangulo. Si Papa na nakatayo sa tabi ng isang kama na malinaw na nasa Malacanang. Si Papa kasama ang CEO ang isang malaking hotel chain, parehong nakangiti sa isang kontrata. Si Papa sa isang palasyo sa Europa na sumusukat ng isang pintuan. Nagdisenyo si Papa ng muebles para sa makilalang tao sa buong mundo. Paliwanag ko, pinapanot ang mukha ni Clara na nagbabago mula sa pagkalito. Hindi paniniwala at isang bagay na parang dalamhati. Bawat piraso ay may pirma na MR sa mga hotel mula Maynila hanggang Tokyo. Iyon si Mateo Reyes. Hawak niya ang 17 paten na nagpabago sa industriya ng muebles. Alam ni Mama, alam niya sa buong panahon. Umiyak na ngayon si Sofia, ang kanyang maskara ay tumutulo sa itim na guhit. Bakit hindi siya lumaban nang ipahiya siya ni Mama sa anibersaryo ng kumpanya? Nang sabihin niya sa lahat na isa siyang bigo, bakit wala siyang sinabi? Dahil mas mahal niya si Mama kaysa sa pagiging tama. Dinala ko sila sa isang sulok ng pagawaan kung saan may 3 upuan na natatakpan ng puting tela, sa ilalim ay 3 magkakatulad na piraso, pangbata, gawa sa kahoy ng cherry na may perpektong nga duktungan. Bawat isa ay may tansong plaka na may aming nga pangalan at petsang kapanganakan. Ginawa niya ito nung ipinanganak kayo, sabi ko sa aking nga kapatid. Sinabihan siya ni Mama na itapon ang mga ito dahil hindi tugma sa kanyang estilo. Itinago niya ang mga ito rito. Kinuha ni Clara ang kanyang upuan na parang gawa sa babasaging salamin. Sa unang pagkakataon mula nung mga bata kami, nakita ko siya ng walang balutingang sarkasmo at pagmamataas. Ang ganda, bulong niya. Napakaganda. Umupo kami sa pagawaan na iyon ng ilang oras. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa trust, sa mga paten, sa 40% ni Papa sa kumpanya ni Mama. Ipinakita ko sa kanila ang kanyang maliham, ang kanyang madisenyo, ang ebidensyang isang buhay na sadyang itinago sa anino. Sinubukan ng kanilang mga asawa na magtanong tungkol sa pera, tungkol sa mga halaga, ngunit pinatahimik sila nga aking mga kapatid. Hindi na ito tungkol sa pera. 6 na buwan ang lumipas. Ang pagawaan ay naging Mateo Reyes Foundation for Craftsman Education. Nag-aalok kami ng libreng pagsasanay sa sinumang gustong matuto ng isang kasanayan. Binisita ako ng aking mga kapatid linggo-linggo, nakaupo sa mga upuang ginawa ni Papa, natututong magtrabaho gamit ang kanilang mga kamay sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Natuklasan ni Sofia na may talento siya sa pagukit. Natutunan ni Clara na gamitin ang lathe at hindi na tinitignan ang kanyang telepono sa klase. Itinatago ko ang maletin sa isang salaming kahon sa pasukan na may maliit na plaka. Minsan, ang pinakamaliit na mana ang nakdadala ng pinakadakilang halaga. Bilang alaala kina Mateo at Isabela Reyes, makasama sa lahat ng bagay maging sa hindi pagkakaunawaan. Ang nga abo nga aking mga magulang ay makasamang nakalagay sa isang istante sa aking opisina, katabi ang kanilang mga litrato. Si Mama, mabagsik at mapagmataas. Si Papa, tahimik at nakangiti. Pareho silang tama sa kanilang sariling paraan. Tinuruan ako ni Mama na lumaban, tinuruan ako ni Papa kung kailan hindi. 40 taon ng galit, 20 taon ng paghihintay at isang lumang maletin. Iyon ang kinailangan para matutunan ng aming pamilya na ang pag-ibig ay hindi laging malambot. Minsan ito ay tahimik. Minsan ito ay mapagpasensya. At minsan ito ay mukhang eksaktong sakripisyo.